Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay na uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong Miyerkules Santo, garantisadong mabilis lang to. Patuloy na binabalot ng pangamba ang lalawigan ng Maguindanao del Sur sa sunod-sunod na insidente ng mga pag-atake. Kanina, 2 pagsabog naman ang naitala, kasunod ng mga ambush nitong mga nagdaang araw. Narito ang report. Walang Akbar. Ano na hinambos sa Japakana? 2 pagsabog ang gumimbal sa bayan ng Raha, Buhayan kaninang umaga sa Maguindanao del Sur. Unang naitala ang pagsabog sa isang bahay sa Barangay Poblasyon na pagmamayari ng kamag-anak ng mayor, dahilan upang agad mahigpit na ipatupad ang seguridad sa lugar. Rumesponde ang kapulisan upang beripikahin ang insidente. Habang papunta sa lugar, sinalubong ng panibagong pagsabog ang kanilang patrol car sa Barangay Sapakan. Hindi pa dito natapos ang pag-atake. Matapos ding pinaputukan ng baril ang mga pulis matapos ang pagsabog. Wala namang naiulat na sugatan sa hanay ng mga ito. Sa isinagawang investigasyon, na-recover ng otoridad ang hinihinalang improvised explosive device sa unang pinangyarihan sa poblasyon na pinaniniwala ang bahagi ng isang planadong pag-atake. Mariing kinundina ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang nangyaring pambobomba at roadside explosion sa Barangay Sapakan. Sa pahayag ng PRO Bar, bandang alas 8 ng umaga nang rumisponde ang mga tauhan ng Raha Buhayan Municipal Police Station sa ulat na may kamag-anak ng alkalde ang target ng pambobomba. Habang patungo sa lugar, doon sila sinalubong ng panibagong pagsabog. Patuloy naman ang clearing operations at investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at mahuli ang mga responsable sa nasabing insidente. Una rito nito mga nagdaang araw, sugatan ng isang kapitan ng barangay at kritikal ang kanyang driver matapos silang tambangan ng mga armadong salari nitong Lunes. Kinilala ang mga biktima na sina Haji Mansor Mangalen, kapitan ng barangay Damalusay sa bayan ng Paglat, at ang kanyang driver na si Arafa Abdet. May kahiwalay pang ambush na naganap nito namang Sabado ng gabi. 5 pulis ang nasawi habang 4 pa ang sugatan matapos tambangan ng armadong grupo. Ayon sa PNP, posibleng lokal na teroristang grupo ang nasa likod ng mga ito. Kanina nagkaroon ng assumption of office sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office. Formal nang umupo si Police Colonel Michael Mangahis bilang kapalit ni outgoing Provincial Director Colonel Salman Sapal. Inihayag ng bagong opisyal na pinalakas na ang mga hakbang sa seguridad sa lugar, kabilang ang mas mahigpit na koordinasyon at checkpoint operations. Ipinakalat na rin ang Provincial Explosive and K9 Unit upang magsagawa ng masusing post-blast investigation. Tinatayang aabot sa 200,000 pasahero ang dadagsa ngayong araw sa PITX na magsisiuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Kaya naman, doble higpit na ngayon ang seguridad roon. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Villar. Dahil 200,000 biyahero ang inaasahang tutungo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa Parañaque City ngayong Miyerkules Santo, mas pinaigting na otoridad ang pag-iinspeksyon roon para masiguro ang ligtas na biyahe ng mga pasahero. Pinangunahan ng Office for Transportation Security ang pagsusuri tulad ng pag-check sa fire safety ng mga bus. Sinuri din ang physical at mental condition ng mga driver ng bus, lalo na ang mga malalayo ang biyahe. Nasihan naman ang OTS na makita na nasunod ng pamunuan ng PTEX ang mga rekomendasyon nito tulad ng karagdagang CCTV, walk-through scanner at manpower. I think this is one of the safest terminals na makikita nyo. And as far as yung kondisyon, very cozy siya, pwede ka magpahinga. Meron nga sila mga rooms dyan if ever na you want to take a nap while waiting for your ride. Nagpaalala rin ang opisyal sa mga biyahero na maging mapanuri sa kanilang mga gamit at huwag nang dalhin ang mga ipinagbabawal. Well, dapat ngayon pa lang nagpaplano na sila in advance yung mga bags nila, chine-check nila kasi mamaya nanghihiram lang sila ng bag and then without them knowing it, may mga bala pala sa ilalim ng bag na yon o kaya may mga illegal contrabands na nandun like drugs or maybe firearms. Handa namang magbigay ng first aid ng volunteers ng Philippine Red Cross sa PTEX sa mga biyaherong kailangan ng medical assistance. Nagbibigay rin ito ng libreng blood pressure check sa mga biyahero.
Ginagawa yan para matiyak na fit to travel ang pasahero at maiwasan ang emergency, lalo na para sa may mga alta presyon. Bagamat walang namomonitor na banta sa seguridad ng pulisya, nananatiling naka-heightened alert pa rin ang National Capital Region Police Office. Nagkaroon ng inspeksyon si NCRPO Chief Major General Anthony Aberin kasama si QCPD Director Police Brigadier General Randy Silvio sa iba-ibang istasyon ng bus sa Quezon City. Ininspeksyon nila ang ilang pangunahing bus terminal tulad ng 5-star bus company. Tiningnan ng mga opisyal ang seguridad ng mga pasahero at kondisyon ng trapiko sa mga bus terminal. Kapansin-pansin naman na kakaunti pa lang ang mga pasahero na nasa Batangas Port. Pero nauna nang sinabi ng Philippine Ports Authority na ngayon dadagsa ang mga pasahero dahil karamihan ay wala ng pasok bukas. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, 1.7 million na ang na-monitor nilang pasahero sa iba-ibang pantalan sa bansa ngayong Holy Week. Paalala ng PCG, huwag sumakay sa mga sasakyang pandagat na kolorum dahil wala itong life-saving equipment at hindi pumasa sa safety standards. Hinikayat ng PCG ang publiko na kung sila ay may mapansing kahina-hinalang tao, kargamento o kaganapan sa kanilang biyahe, ay huwag mag-atubiling mag-report sa kanila. Mayroon daw QR code na nakakalat sa mga pantalan at sasakyang pandagat para sa e-sumbong. Ang DPWH pinuntahan ng MacArthur Highway sa Barangay Mabiga, Mabalacat, Pampanga para tingnan ang mga natitirang repair work sa lugar. Inaasahang matatapos ngayong araw ang pagkukumpuni para masigurong tuloy-tuloy ang biyahe ng mga motorista. Pinuntahan rin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kahabaan ng Hasa Road sa San Fernando, Pampanga para paalisin ang mga illegally parked vehicles at trucks na nagdudulot ng obstruction sa kalsada. Sa Metro Manila, pinayagan ng MMDA ang mga provincial bus na dumaan ng EDSA mula mamayang 9 p.m. hanggang 6 a.m. ng Lunes, April 6. Suspendido ang number coding scheme simula kaninang alas 12 ng tanghali hanggang Biyernes. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, mas mababang aeronautical fees at passenger service charge epektibo sa mga paliparan ngayong araw. Clay season conditioning ni Pinay tennis sensation Alex Ayala ipinasilip ng Rafa Nadal Academy. At Nations Girl Group BINI present sa Filipino Heritage Night ng Los Angeles Clippers. Ipinatupad na ngayong araw ng CAAP ang mas mababang aeronautical fees at passenger service charge sa iba't ibang paliparan sa bansa. Kung dati-rati 900 pesos ang international passenger service charge, ngayon nasa 700 pesos na lamang. Ang dating 300 pesos na domestic PSC, ngayon nasa 150 to 200 pesos. Habang bumaba sa 50% o katumbas ng sa 5,000 pesos per landing ang airline aeronautical fees. Ayon sa CAAP, ang mas mababang mga fees ay magbibigay ng agarang ginhawa sa mga pasahero, maging sa airline sa kabila ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ipinasilip ng Rafa Nadal Academy ang conditioning practice ni Pinay tennis sensation Alex Ayala para sa nalalapit itong laban sa WTA 500 Linz Open sa April 6 to 12. Sa video na ipinost ng Academy, makikita kung gaano kadeterminado si Ayala na iangat pa ang kanyang laro sa clay court. Bukod sa Linz Open, nakatakda ring lumaban si Ayala sa Stuttgart Open April 13 to 19. Clever Nation here for our Filipino Heritage Game. Please give a warm welcome to BINI. Present ang Nations Girl Group na BINI sa Filipino Heritage Night sa laro ng LA Clippers sa Intuit Dome, Los Angeles. Bit-bit na mga Pilipina ang kanilang customized jersey na may mga pangalan nila. Nakipag-photo op rin ng BINI kasama ang Clippers Spirit, ang cheering squad ng koponan. Kasalukuyang nasa Los Angeles ang BINI para sa kanilang inaabangang historic performance sa Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 sa April 10 at 17. Ngayong Semana Santa, binuksan sa publiko ang Museo Cardinal. Dito makikita at mahahawakan ang sentrong imahe tuwing Biyernes Santo, ang Santo Entierro. Mabilis na balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Ngayong Semana Santa, bukas sa publiko ang pagbisita sa Santo Entierro sa Museo Cardinal sa New Washington, Aklan. Dito mararanasan ng mga bibisita ang tila paglalakbay sa Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem, ngunit may halong kulturang Pilipino. Ayon kay Reverend Father Justin More, ang Santo Entierro ay nagmula sa dalawang salitang Espanyol na santo na nangangahulugang holy at entierro na nangangahulugang burial. And the image of Santo Entierro depicts
a scenario which is deeply emotional. It is after the death of our Lord Jesus and a scenario before He was resurrected. Kasama ng imahen ng Santo Entierro ay ang imahen ng Mata de la Rosa na pagmamay-ari ng pamilyang Makahilas. Makikita rin ang Ad Sanctum Sepulchrum, isa sa mga silid sa Museo Cardinal. Isa sa mga deboto ng Santo Entierro ay si Ma'am Edeta Sason na may sariling imahen ng Santo Entierro bilang bahagi ng kanyang pananampalataya. So this image is a private property of the Sason family, and they loaned this image to the Museo Cardinal so that it will become more accessible to people, so that people could pray to the Santo Entierro just the way how they have this devotion to the Santo Entierro. So they also want that this devotion be shared with the faithful. Ang debosyon sa Santo Entierro ay debosyon ng Pilipinong Katoliko, lalo na tuwing Semana Santa, ang sentrong imahe sa Good Friday Procession. Inaanyayahan ng publiko na bisitahin ang Santo Entierro na matatagpuan sa Museo Cardinal. Era G. Briones para sa All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ngayong Semana Santa, huwag po nating kalimutan ang magnilay. Ingat po sa biyahe at magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes. Ako po si Ralph Lopez. Magandang hapon.